Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga ka-Jomcar. It's me, Darlene Vlog. So bago natin simulan ang ating reactions for today, it's all about health, but connected ito sa Jomcar, connected sa ating sarili, siyempre connected sa ating buhay, ang yaman ng ating health. So bago yan, i-shout out muna natin mga kalingap si Kuya Bal Santos Matubang dahil siya ang founder ng Team Kalingap, si Ate The Vlog, si Kalingap Rob, ang presidente ng Karipa siyempre si Berador, at ang Karipa at Kalingap Warriors, si Kuya Noli, siyempre ang ating kapwa reactors, si Uyada TV, at si Kalingap Chumar na isa sa Keyboys. So ito mga ka-Chomcar, meron tayong pag-uusapan. So hindi ako sure kung napapanood ninyo ngayon ang mga video ni Dr. Ong. Si Dr. Ong, kung naalala ninyo, isa siya sa tumakbo ng Vice Presidente yung last na election. Pero ang nanalo ay si Duterte. Yun po. So, ito nga po. Ito si Dr. Ong, meron siyang nararamdaman na back pain doon sa kanyang baba ng kanyang, sabi niya, T10. At ito daw, nararamdam niya noong 2017. Parang pagkatapos daw ng election. At yun, masakit daw, laging sumasakit ang tiyan niya. So, nagpapagawa siya ng test dahil akala daw niya baka hindi level ang bed niya. Minsan, nagpapamassage daw siya ng likod dahil yun nga, ang sakit-sakit daw ng likod niya. Pero yun pa rin, sumasakit pa rin hanggang dumating ang 2018 na ganun pa rin, lumalala daw ang sakit. So, itong lately lang, na parang naiiyak na siya sa sakit kasi ilang beses daw siya nagpapadoktor dahil yun nga, parang nangangayayat na siya, parang napapansin niya na kakaiba kung napansin niyo, parang nag-yellow na siya, di ba, kung napapanood niyo siya. Tapos lumalaki ang tiyan niya. So, itong lately lang, sinugod siya sa ospital kasi ilang test, wala daw makita. So, parang pumunta sila sa ibang bansa at nakita na ang kanyang karamdaman. Na ito daw ang karamdaman niya, may bukol na tumubo doon sa likod, parang sa spinal na lumusot, at ito ay naipit ang kanyang esophagus, dinadaanan ng pagkain papunta sa intestine. Dinadaanan ng pagkain dahil pag kumakain siya, ang hirap daw lunukin, masakit. At kung napapansin niyo, ang kanyang lalamunan daw ay parang nagbabago ang boses niya dahil yun nga, may naipit din doon banda sa likod ng nerve. Kasi yung spinal cord natin, mga kaibigan, very, very dangerous. Yan din ang sakit ko eh, spinal cord. So ito si Dr. Ong, parang doon sa spinal cord niya, may naipit na nerve doon pababa doon sa leg niya. Kaya yung legs niya daw, tumataba, lumalaki. So, maraming nangyari doon. Tapos, lumalaki yung tiyan niya. So, parang hindi daw nakita dito sa Pilipinas kung anong dahilan. At, yun nga, nung siguro lumabas sila, hindi daw siya tinitreat doon VIP kasi doon daw parang walang special, pero may nakiusap daw na unahin mo ito dahil dapat siyang mabuhay dahil maraming nangangailangan sa kanya na siyempre doktor siya, di ba? At ito nga, nakita daw ang pangalan ng kanyang sakit. Masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So, sakit siya na sakit. Ginagawa ko, pinapamassage. Masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? So, ang sakit daw ni Dr. Ong is sarcoma.
isa siyang very aggressive cancer, very rare. Dahil pagsakit ng spinal column is very rare. Rare, bihira lang yan siya. At yun nga po, rare sarcoma. So kung gusto niyo malaman ang buong kwentos, kung bakit siya nagkaroon ng ganyan, paano niya, nasa recovery siya ngayon eh. So kung gusto niyo malaman ang full details, kung kailan siya nagkaroon ng ganyan sakit, kung ano pang mga treatment ang ginawa sa kanya dahil ngayon daw mayroong nagpapakimo siya. At malaman niyo kung ano pa ang ibang kwento ng kanyang sakit. Pero ito ang pinaka-importante na bagay bakit ko nireaksyonan ang bagay na ito. Pakinggan ninyo anong sabi niya, saan galing, paano na recognize, paano siya nagkaroon ng ganyang sakit. Pakinggan ninyo. Yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Kala mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko, nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Tsaka wala kaming laya. Tsaka hindi lang yun, nagtago. Salbahe. Never, hindi ko sabihin salbahe. So, nagtago siya. Malaki. So, pag doon anytime will die, dito siguro we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay. Tama po. Sabi ni Dr. Ong, nakuha niya sa stress ang sakit na yan. Dahil alam natin si Dr. Ong, magaling siya mag-advise sa diet, mga pagkain na iwasan. Ginagawa niya ata yan, di ba? So, stress daw. Simula ano daw siya, tumakbo siya ng vice presidente at siyempre hindi siya nanalo. Ang dami daw basher na dumating sa buhay niya, na kinukotya niya, na binabasa niya ata. So, sabi nga niya, huwag kayong magbasa ng comment dahil mas stress kayo, dahil binabasa. So, grabe pala ang stress, ano? Yung stress, minsan depression ang matatanggap mo, anxiety, depression, pero hindi lang pala yan. Ang stress ay mag-create ng pain sa ating katawan. Magkukos siya ng mga bukol-bukol na hindi agad ma-diagnose kung saan yung bukol. Kasi itong bukol na sarcoma ay yun daw yung spinal column niya, tapos yun nga, yung tiyan niya, stomach, kanyan, esophagus. Parang ang bukol na 16 cm ay nasa gitna. So, ito palang stress. Pag tinamaan ka ng stress, kung saan-saan yan tutubo sa ating katawan. Minsan, yun nga, sa kanya doon. Na kaya siya nahirapan kumain, nangangayat, kung ano-ano pang pain na feel niya. So, minsan siguro sa ulo, kung saan-saan. So, kaya ko nasabi, kaya ko ito i-content kasi yung mga basher ngayon, grabe. Binabas ang Chumcar, binabas si Carla, binabas si Chumar, binabas, nasasali ang family niya. Binabas ang mga reactor, mga vlogger, si Rab, si Kuya Val, at kung sino-sino pa. Minsan wala tayo dito sa social media, nababas tayo. So, grabe pala ang basher. So, ang gawin daw, huwag magbasa ng comment. So, sa mga kapwa reactors ko dyan, may mahilig sa social media, so siguro, minsan, ang sarap magbasa ng comment. Ako minsan nagbabasa ako ng comment kasi nakaka-inspire yung mga positibong mga comments. Pero pag may dinidelete ko. Pero siguro, pag maraming ng basher,
affected ka. So sana itong mga basher, hindi tayo pwede magbanggit ng pangalan dahil hindi natin sila kilala lahat. So sana mga basher, tama na. Kasi kawawa yung taong binabash ninyo kasi mag-create pala yan ng pain sa katawan. At yun nga, yun, mga bukol. Kahit kumakain tayo ng mga healthy foods, pero ito palang stress pag tinamaan ka kung saan-saan na yan tutubo. Magsisimula yan ngayon, pero in the future, mga ilang araw, ilang buwan, years, bigla siyang lumaki. Kasi pag maliit pa yan, hindi yan masakit pero pag lumaki, dyan mo ma-feel ang pain na talagang cancerous na. So please, sana sa mga basher, kung mapanood nyo ito, magkaisa tayo, magmahalan tayo. Kasi kawawa yung natatamaan ng stress sa mga bash na ginagawa natin. So, di ba? Sana pagpalain pa kayo ng Panginoon na i-touch ni Lord ang inyong puso na wag na tayong mag-bash. Tama na. So, magmahalan tayo mga ka-Jomcar dahil sabi nga ng Panginoon, magmahalan tayo dahil pumunta siya sa earth para i-save tayo, para isama tayo sa heaven. Di ba mga ka-Jomcar? Saan ko nakuha to? Think stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Kaya sobrang akong kayong mahal. Sobrang mahal ko ang Pilipino. Sobrang mahal ko mapangahirap. Tapos sasabihan nila na hindi ako ginagamit ko lang. Mga ka-Jomcar, dyan po nagtatapos ang ating reactions for today. Sana nagustuhan nyo ang ating content for today. Sana, please, i-like ninyo ating video, comment kayo, walang nega ha, sana positibo lang. At huwag kayo mag-mention ng mga pangalan ng mga basher, kung ano dyan. I-pray natin ang health ng bawat isa, i-pray natin ang community natin na magkaisa tayo, i-pray natin ating mga kaibigan, mga family na sana nasa mabuting kalagayan sila. So, sa lahat-lahat na nanonood dyan, mga OFWs, ingat kayo ha. Alam ko, pagod na pagod din kayo. So, nasi-stress din kayo dyan dahil sa trabaho ninyo, malayo ang inyong family at minsan may mga members tayo ng ating family na pasaway, nagkakaroon din tayo ng stress. So, thank you so much sa lahat na nanonood. Please, paki-like ating video. Paki-subscribe dyan naman po sa hindi pa nakasubscribe. At i-subscribe din po si Kuya Bal Santos Matuan, si Ate No Vlog, si Kalinga Prab. At tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton ng mga video ni Kalinga Prab. Isalin niyo ang mga video ni Kuya Bal Santos Matuan gaya nagpagmamaraton niyo sa mga video ni Kalinga Jomar. So, please, mga ka-Jomcar, i-click natin at notifications para pag nabalik na ating monetization ay makatanggap kayo ng notification sa ating mga video. So, thank you so much. Sana magkita-kita po tayo ulit and nag-enjoy kayo. See you in my next vlog. Bye! And God bless mga ka-Jomcar. Smile mga ka-Jomcar. God bless!